months na nga at syempre hindi mawawala sa ating mga Pinoy ang bibingka at puto bumbong kapag darating na ang Kapaskuhan. Dito nga pala kami dumadayo sa Angeles para bumili ng bibingka at puto bumbong dahil September pa nga lang natitinda na sila. Sunday nga pala itong araw na to kaya ayan super dami talagang tao. O ayan nga ang abab inaantok na. Dali-dali na nga kaming pumila para makabili ng puto bumbong. Ayan nga ang mga o at nakipila na rin sila. Kakatapos nga lang ng misa ng mga oras na to kaya ganyan kadami yung tao. Talagang pinipilahan talaga tong puto bumbong at bibingka dito sa Angeles. Kaya nga pala ganito yung suot ko dahil ayan nakisingit na nga ako ng product shoot kasi naman napakaganda talaga dito sa tapat ng Holy Rose. O diba, feel na feel ng abab. Pagkatapos nga naming mag-video dito sa aking damit, ayan bumalik na kami at nagpabili ako ng taho. Sino ba namang hindi matatakam sa taho ni kuya? Sobrang init. Ang sarap. 20 pesos nga pala yung ganitong kalaki na cup. Ay nako, ewan ko ba sa abab na to. Kahit saan makakita ng taho, be. Ayan, for the go. O diba, ang saya na naman parang bata. Happy. Tapos ayan nga ang pamili. O, picture taking muna daw. Ayan nga, may bata na namang sumaya dahil nagturo na naman nga. Pagkakaalam ko 100 pesos ata ang bili nila dyan. At ito na nga, nakipila na nga ako sa kanila at sa pagkakatanda ko dito kami lagi pumipila taon-taon sa pwesto na to. Ito na nga yung price list nila ngayon at nagulat nga ako dahil dati binibili lang namin to ng nasa 50 pesos lang sa pagkakatanda ko. Grabe na talaga yung mga bilihin, ang tataas na no? Bumibili nga pala kami dito since college days pa, diba? Ganun nakatagal. Ayan nga yung in-order namin, special puto bumbong at special bibingka. Libre lang naman to ni tatay kaya ayan syempre sulitin na natin, diba? Minsan lang yan, be. Ito yung napakasarap na puto bumbong na natikman namin kaya binabalik-balikan talaga to dito dahil napakadaming toppings tapos ayan nga special with sesame seeds. At yung bibingka naman nila na isang oras namin inantay, meron siyang whole white egg with salted egg and double cheese. Sulit na sulit naman talaga yung bibingka at puto bumbong nila kasi napakasarap naman talaga at babalik-balikan mo talaga. At sa pagkakaalam ko nga from 5 p.m. to 12 a.m. ay bukas sila dito. Ayan na nga ang mga oras at inip na dahil isa't kalahating oras yatang nakapila. At nung mga oras na to hindi na babawasan yung pila lalo pang nadadagdagan. At ayan nakuha na nga namin yung puto bumbong at natapos na kami pero yung bibingka hindi pa namin siya nakuha dahil 30 minutes pa daw. Pero sa pagkakatanda ko halos isang oras yata namin inantay. So ayan nga lafang na ang abab. Ito talagang puto bumbong yung pinaka-favorite ko sa kanila since college pa. Hindi ko masyadong bet yung bibingka pero ito talagang puto bumbong binabalik-balikan talaga be. Dito na nga lang kami kumain sa gilid-gilid dahil wala na nga kaming maupuan at napakaraming tao. Mas masarap kasi siyang kainin kapag fresh pa at mainit-init pa. Kapag inuwi kasi namin to sa bahay, hindi ko na siya bake. I mean, masarap pa din naman kahit iuwi sa bahay tapos i-oven nyo na lang para mainit pa rin. Pero ako kasi mas gusto ko yung on the spot kakainin na be. Sobrang bigat na ng tiyan ko sa mga oras na yan pero tingnan nyo, kain pa rin ng kain ng abab na yan, 'di ba? Pero ang dami ko pa rin natira ha. Yung isang order talaga pwedeng-pwede kahit dalawang tao yung maghati. Itong time na to kasi libre ni tatay, kaya ayan, tigi-tigisa kami. Syempre, madalang pa sa kidlat ng libre yan. Talagang susulitin natin yan, be. Tapos, ayan nga, kung makikita nyo yung sa gugulaman, 25 pesos each yung cup na yan. After nga namin kumain ng puto bumbong, nagkwek-kwek pa kami at nag-chicken balls. Diba? Ganyan katataka. Aba, syempre, libre pa rin ni tatay. After halos isang oras, dun lang natapos yung bibingka. At syempre, umuwi na kami.